Ate, wala pa akong nakitang kasing lakas mo. Ngayon, tutulungan kita na makarating sa langit. Nagulat ka ba? Congratulations, matagumpay mong na-research ang Chip A. Salamat sa inyong lahat. Sayang at umalis na ang ate ko. Ayokong magalit siya. Hindi ko natatanggapin ang premyong ito. Huwag mo siyang banggitin. May isa sa pamilya Tsunami na ganyan. Napakahiyang tao. Tama nga, kapag nakita ko siya, nakakainis. Hindi siya may kukumpara kay NGO Sichu. Mas mabuti pang mamatay si Sultan sa labas. Ganoon pala ang nararamdaman ninyo. Wala akong lugar dito. Binabati kita. Kung magkakaroon ako ng susunod na buhay, hindi ko kayo pagpapatawarin. Ayokong maging bahagi ng pamilya Su. Bakit ako nandito? Tinutulak ako ni NGO Sicho kanina at nahulog. Sultan. Anong ginagawa mo? Bakit mo isinulat ng mali ang data? Kung hindi na lamang ni NGO Sicho, malulugi na ang kumpanya. Buhay na ako muli. Tatay. Hindi sinasadya ni Sultan yun. Alam na niyang mali siya. Huwag mo na siyang protektahan. Walang intensyon si Sultan. Pero sobrang tanga niya. Hindi pa nakakapag-research ang kumpanya tungkol sa chip. Kasalanan niya lahat. Walang silbi. Sa mga taon na ito, ano na ang natutunan mo? Kung mayroon kang talento tulad ni NGO Sichu, hindi ka mabibigo ng ganito. Sa hinaharap, magiging pinuno si NGO Sichu. Walang silbi si Sultan. Si NGO Sichu ay lumaki sa bahay namin. At kami ang nagpalaki sa kanya. Si Sultan, tignan mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira, ang dumi-dumi. Wala kang talento. Hindi ako pinapakinggan ng mga tao. Ang alam lang nila ay sisihin ako. Sa nakaraang buhay, dahil sa tinatawag na pamilya, kinailangan kong magpakumbaba, at magpakita ng pagsunod at pagyuko sa kanila. Ngunit mula ngayon, wala na akong pakialam. Wala kayong halaga. Matagal ko nang sinabi yan. Napakahina ng inyong kakayahan. Aminin ninyo ang inyong pagkakamali. Huwag ninyong hayaan na lumala pa ang sitwasyon. Sige na, kung ako nga ay lumabag sa mga alituntunin, paano ako dapat parusahan? Yuko ang ulo, at mangyaring humingi ng tawad sa lahat. Ibalik ang posisyon kay NGO Sichu. Pumunta ka na maglinis ng CR, doon ka dapat pumunta. Sige na. Naiintindihan ko na. Noong nakaraang quarter, mali ang iyong hula. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng mga stock ng kumpanya. Malubha ang pinsala, nagkamali ka. Panagutan mo ito. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na rito. Tigilan mo na, nababaliw ka na ba? Simula nang makauwi ako sa pamilya Su, palagi kayong naniniwala sa sinasabi ng ampon. Hindi ninyo man lang tinanong ang aking opinyon. At hindi ninyo ako pinagkatiwalaan kahit kailan. Kung ganoon, anong karapatan ninyo para utusan ako? Ate, ang nangyari ngayon, isa lang palang malaking pagkakaunawaan. Pagkakaunawaan lang. Bago ka mag-imbestiga ng maayos, dumaan ka na ba dito para hanapin ako? Ang insidenteng ito ay gawa ng mga katrabaho. Bakit hindi mo binanggit ang mga katrabaho kanina? Ngayon, naghahanap ka na ng may sisihin. Tatay. Sultan. Lumayas ka mula sa pamilya Su. Wala nang tao sa pamilya Su tulad mo. Umalis ka. Pumunta ako sa kumpanya Su.
Dahil itinuring ko kayong parang pamilya. Inisip ko na kapag nagsakripisyo ako ng sapat, mamahalin nila ako. Pero sobrang inosente ko. Gusto niyang maging head ng departamento. Ibabalik ko siya sa kanya. Pero ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyo. Hindi kayo ang nagtanggal sa akin, kundi ako. Ako ang nagpal-AS sa inyo. Mula ngayon, ako at ang pamilya Su ay hindi na magkakaroon ng ugnayan. Putol na ang relasyon. Magpakailanman. Si Sultan. Anong ginagawa mo? Pumasok ako sa kumpanya na ito dahil kay Sultan lang. Ngayon, umalis na siya. Magre-resign na rin ako. Kasama ko si Sultan sa bawat hakbang. Tama, tara na. Lumayas ka na. Walang kayo, maayos pa rin ang kumpanya. May gusto pa bang umalis? Si Sultan ay walang kwenta. Pakinggan niyo ito. Kung susunod kayo sa kanya, magsisisi kayo. Kumain ka pa. Huwag magutom. Bastard Sultan, wala na siya. Napakalinis ng hangin sa bahay. Ano bang sinasabi mo? Wala na si Sultan. Kuya, ano bang problema mo? Si Sultan ang namamahala sa kumpanya. Pananaliksik at pagpapaunlad ng chip. Pinalayas niyo siya. Kaya hindi ba? Ano naman kung ganoon? Isa lang siyang taong umaasa, walang silbi sa kumpanya. Kaya dapat tanggalin. Hindi ba't hindi makakagalaw ang kumpanya kung wala siya? Maghanap na lang ng iba. Mahal ang pamilya namin. Masyaadong simple ang pananaw nyo. Siya ay nag-aaral at nag-develop ng chip. At siya rin ang namamahala sa paggawa ng makina. Ngayon, ano ang gagawin ng kumpanya? Kuya, huwag kang mag-alala. Kapag order na ako mula sa ibang bansa, bukas, ihahatid nila ang makina. Makakakita tayo ng resulta agad. Busog na ako. NGOC2. Iyan ay mga basura lamang mula sa ibang bansa. May problema ba? Huwag kang mag-alala. Ang maliit na problemang ito. Walang pakialam ang sinuman. Tama, si NGOC2 ay may kakayahan. Hindi tulad ni Sultan. Wala siyang naitulong sa kumpanya. Sumpang-sumpang lang siya sa atin. Nung una, pinapasok pa natin siya sa kumpanya. Akala niya magaling siya. Sa pagkakataong ito, walang tutulong kay Sultan. Dapat siyang mahirapan. Kung hindi, hindi siya matatakot. Sultan, maraming kumpanya ang nagde-develop ng sarili nilang chips. Ngunit wala pang nakakagawa. Bakit tayo lang ang makakagawa? Tama, saan manggagaling ang pera? Basta't ibigay niyo ang karapatan gamitin ang chip sa amin. Hindi na mahalaga ang pera. Huwag mag-alala. Ang tungkol sa pera, ayos na akong ayusin. Panahon na para kunin ko ang lahat ng karapatan ko. Sultan, isang tawag mo lang. Agad akong babalik sa bansa. Sana'y hindi pa huli. Ikaw pala ang presidente ng Finlong Corporation. Hindi ko akalain na kilala mo ako. Sige na, i-invest ako sa proyekto. Tutulungan ko kayo sa pananaliksik. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit gaano man kalaki ang halaga, gaano man katagal, okay lang. Alam ko na ang talento ay pinakamahalaga. Kaya't hindi ko hahayaan na mawalan kayo. Ito ay isang simpleng regalo lang. Ang dami ng pera. Magsasalita ako ng diretso, gusto ko ng 70% na bahagi. Sige. Basta kaya nating gumawa ng chip. Susunod ako sa lahat ng kondisyon. Ang susunod na namungunang industriya sa teknolohiya. Atin na lahat yan. Magandang pakikipagtulungan. Sa nakaraang buhay ko, ginawa ko ang lahat para matulungan ng pamilya Su. Tapos ako pa pala ang mamamatay ng ganoon. Sa buhay na ito, mabubuhay ako para sa aking sarili. Ulong. Sumasabog ang laser engraver. May tao ba? Sumasabog ang laser engraver.
Hello, ano iyon? Pupunta na ako. Kuya, anong nangyari? Sumasabog ang laboratorio. Ang laser engraver ay talagang depektibo. Marami sa mga kasamahan natin ang nasa ospital. Kailangan mong ipaliwanag ito ngayon. Nagsusumikap kami araw-araw para sa kumpanya natin. Pero ang kumpanya ay hindi nagmamalasakit sa atin. Paliwanag po ang hinihingi namin. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Mag-relax ka lang. Calm ka lang. Ano ba talagang nangyari? Kuya. Sundin ko lang ang mga dokumento na iniwan ni Sutan. Hindi ko alam. Iniwan niya ang depektibong produkto. Si Sutan na naman. Simula nang bumalik siya, laging nawawala ang mga bagay. Pumutok ang laser machine. Parang kometa siya. Imposible. Matagal ko nang kilala si Sutan. Mabait siya. Sa tingin ko, gusto mong ipasa sa kanya ang responsibilidad. Sutan. Umalis ka na, tapos nang gugulo pa. Anong sinasabi mo? Ginagawa niyo lang yan para sa pera. Sabihin mo kung magkano. May pera kami dito. Anong sinasabi mo? Nasa ospital ang katrabaho ko. Malubha ang kalagayan. Kailangan nila ng pera para sa emergency. Hindi ba? Huwag kang magyabang dito. Kung hindi, wala kang pera. Umalis ka. Salbaheng tao, wala kayong respeto sa amin. Ngayong araw, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito. Huwag kang magalit. Aayusin ko ito. Tama nga. Umalis ka na. Matagal na kitang kinaiinisan. NGOC Chu. Sobrang sakit ba? Nako, ang sakit-sakit ng loob ko. Bakit hindi ninyo pinrotektahan si NGOC Chu? Nanay, ayos lang po ako. Ginagawa na po ng mga kuya ko ang lahat ng makakaya nila. Bakit nila nagawa iyon? Isang pangkat ng mga salbaha. Talaga namang mga baliw sila. Hindi pwedeng palampasin ito. Ano bang nangyayari? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko alam. Iniwan ni Sutan ang maling dokumento sa akin. Kasalanan ko dahil sa kapabayaan ko. Walang anuman. Lahat ng ito ay dahil kay Sutan. Hindi ko akalain na ganoon siya kamalupit. Hindi niya tayo pinatawad. Naiinggit si Sutan. Dahil nabubuhay tayo sa kasaganaan. Silently siyang nagbabalik loob ng paghihiganti sa pamilya So. Dahil si NGOC Chu ay sobrang mabait at palaging pinoprotektahan si Sutan. Matagal na pala. Hindi pa ba umuwi si Sutan? Huwag mo na siyang alalahanin. Si Sutan na gaya niya. Palaging may pakana. Hindi kayang iwanan ng pamilya nila So. Malinaw na gusto niyang sukatin ang mga hangganan natin. Hintayin mo siyang bumalik. Ayusin mo siya. Ngayong pagkakataon, tuturuan natin siya ng leksyon. Para malaman niya kung ano ang tamang asal. Walang sino man ang maaaring magtanggol kay Sutan. Tatay, huwag ka nang magalit. Baka naman sandali lang nalito si Sutan. Baka bumalik na rin siya agad. Kung si Sutan ay masunurin tulad mo, hindi siya mabibigo. Director Su, ito ang mga bagong kasamahan mo. Magandang araw, magpalakpakan tayo para sa kanilang pagdating. Sige. Una sa lahat, nais kong pasalamatan kayong lahat sa pagtangkilik sa aking kakayahan. Kaya, ipapamahagi ko ang mga bahagi ng kumpanya sa lahat. Totoo ba talaga ito? Hindi nagsisinungaling si Sutan. Pasensya na, sanay na akong maging alila. Ngunit nang marinig ko ito, pakiramdam ko'y hindi sanay. Sa kumpanyang ito, walang hierarkiya. Ang lahat ay mayroong ugnayang kooperatiba. At walang oras ng pagpasok. Tiniyak ko sa inyo, kapag matagumpay na naisagawa ang chip, libreng-libre kayo sa pinansyal. Magsisimula ngayon. 3 beses na ang sahod ninyo kumpara dati. Ngayon ay puno ako ng determinasyon. Tiyak na magtatagumpay tayo. Kung kaya nila sa ibang bansa, kaya rin natin. Kumusta na si Sutan ngayon? Ang tinutukoy mo ba ay yung batang ulila? Ang buhay niya, mas mahirap pa sa buhay ng isang katulong. Kulang sa pagkain, kulang sa damit. Kung may pamilya man si Sutan, hindi sila mabubuting tao. Anong sinasabi mo? Sinabi ko lang na si Sutan ay isang ulila. Tumahimik ka. Hindi ulila si Sutan. Siya ay prinsesa ng pamilya Su. Mahal na binata, huwag kayong magbiro. Walang sino man ang nagsabi na
Si Sutan ay prinsesa ng pamilya Su. Nandyan siya nakatira. Hindi ka pa nga kasing halaga ng isang aso. Kung siya ang prinsesa ng pamilya Su, edi ako na lang ang prinsesa ng isang bilyonaryo. Tumahimik ka. Mga magulang. Kuya, lahat, nandito na ako. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon sa bahay. Matapos kang mawala, nagampon ako ng isang anak na babae. Ang pangalan niya ay Ngo Si Chu. Ngayon na bumalik ka na, kailangan nating isaalang-alang ang nararamdaman niya. Sabihin ko sa iyo, huwag mong akalain na ikaw ay mahalaga. Isa lang ang ate ko, si Ngo Si Chu. Hindi mo siya kayang palitan. Tama, huwag kang magpakita sa harap ni Ngo Si Chu. At huwag kang kumain kasama namin. Una, kumilos ka parang katulong. Kung maglakas loob kang iinsultuhin si Ngo Si Chu, hindi kita patawarin. Dinala mo ako sa kwarto ni Sutan. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba't bahay ng aso ito? Tatlong taon na, nakatira si Sutan dito kasama ang mga aso. Ano ang kinakain at iniinom niya dito? Kumakain ba siya ng pagkain ng aso? Hindi siya nakakain ng masarap tulad ng aso. Ang aso ng pamilya Su ay nakakain ng kumpletong nutrisyon. Samantalang si Sutan, kailangan lang niyang kumain ng mga tira sa kusina. Kung hindi, wala siyang choice kundi magutom. Talaga bang ganito ang buhay ni Sutan? Hindi ganoon. Dati, si Sutan ay nasa storage room. Bukod pa rito, araw-araw siyang nag-overtime. Kaya nanatili siya sa kumpanya. Pero hindi ko alam kung bakit bumalik si Sutan. Ang utility room na pinangangasiwaan ni Ngo Si Chu, wala siyang ibang kasama kundi ang aso. Su Chow, ano ang ginagawa mo dito? Alam mo ba na ito ay isang kumpanya? Kuya, pasensya na. Kagabi, sobrang late na ako natapos mag-overtime. Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag mong kalimutan na nagtatrabaho ka sa corporation. Kung gusto mong matulog, umuwi ka na lang. Huwag kang magpahiya dito. Pero, wala akong matutuluyan pag uwi ko sa bahay. Ganon kalaki ang bahay ng mga Su, wala kang matutuluyan. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Huwag mong kalimutan na nagtatrabaho ka sa corporation. Kung gusto mong matulog, uwi ka na lang. Huwag mong sirain ang pangalan dito. Ganon kalaki ang bahay ng mga Su, wala kang matutuluyan. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Ayon sa pinakahuling balita, inihayag ng Hofat Company, malapit na silang matapos sa development, ang unang chip sa China. Sana manalo sila ng Tech Award. Nag-aral agad kayong dalawa ng chip. Bago sila matapos lumaki, kami at ang mga mamumuhunan ay pumirma ng kasunduan sa pastahan. Kung hindi natin makakamtan ang merkado ng chip, malulugi ang pamilya Su. Simula ngayon, hindi pwedeng magtapos ang trabaho hanggang hindi natatapos ang misyon. Pwede mo bang ayusin ito para sa akin? Hindi ito. Sundin mo lang ang mga sinasabi ko. Tatay, kuya, dumating na kayo. Kumusta ang progreso? Sa ilalim ng aking gabay. Tapos na. Magaling. Ngo Si Chu. Ikaw ang may pinakamalaking ambag. Kahit wala si Sutan. Kaya ko pa ring mag-imbestiga ng chip mag-isa. Tingnan mo, anong laban pa ang meron ka laban sa akin?
Bakit ganito? Isa na lang ang kulang. Wala namang problema sa lahat. Ano ang sinasabi mong problema? May problema ba ang chip ni Sultan? Malaki ang nangyari. Anong nangyari? Ngayong umaga, inilunsad ng Hafa ang kanilang bagong produkto, ang chip Tanlong. At saka, magsalita ka ng mabilis. Nagreklamo ang ating mga investor. Sabi nila kung hindi ito maayos sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng bankruptcy ang Su Group. Malapit nang magsara ang Su Group. Malapit nang bumagsak ang Su Group. Huwag kang mag-alala, tatay. Kung hindi natin magagawa, pupunta tayo upang maghanap ng tutulong sa atin. Tama nga, ang pera ay maaaring lutasin ang lahat ng bagay. Wala tayong kilalang kumpanya ng teknolohiya. Paano nila maibibigay ang pangunahing teknolohiya? Huwag mag-alala, tatay. Hiniling ko na sa presidente ng Tiantai Group, si Cheng Yi. Kaka-invest lang siya sa Restart Technology. Bukas, dadalo sila sa seremonya ng parangal ng teknolohiya. Pagdating ng oras, tayo. Pangulong Su, ito po ang imbitasyon sa seremonya ng parangal ng teknolohiya. Gusto po ba ninyong dumaan? Siyempre pupunta ako. Kung hindi ako pupunta, sino ang kakanta ng kantang ito? NGO Sichu, ha? Sa pagkakataong ito, ano man ang mangyari, kailangan makuha natin ang chip na iyon. Kasunduan sa kooperasyon. Kinabukasan ng Su Corporation, lahat ay dahil dito. Huwag kang mag-alala, Papa. Nakiusap na ako kay Chairman Cheng. Inasikaso pa niya ang pagiging guest namin sa awarding ceremony. Ang pakikipagtulungan sa mga kumpanyang teknolohiya ay magiging madali na. Ang galing ni NGO Sichu. Hindi niya ako binaygo. Hindi tulad ni Sultan na walang silbi. Malawak ang koneksyon ni NGO Sichu. Maliiligtas niya ang Su Corporation. Ikaw talaga ang prinsesa ng angkan ng mga Su. Si Sultan ay isang uod lang. Siyempre. Simula pagkabata, inaalagaan si NGO Sichu ng sobra. Pagdating sa talento, edukasyon, itsura, at pagiging magalang, hindi mapapantayan si Sultan kay NGO Sichu. May balita ka ba kay Sultan? Bakit mo pa siya iniintindi? Saan naman kaya siya pupunta? Isang taong walang pera, at walang disenteng pinag-aralan. Kapag hindi na niya kaya pang mabuhay, siya ay babalik din. Oo nga, ang Su Corporation ay nahaharap sa krisis. Iniisip natin ang Su Corporation, lalo na si NGO Sichu. Pero si Sultan ay hindi man lang nagmamalasakit sa atin. Bakit mo pa siya pinabalik? Hayaan mo siyang mag-isa at mag-alaga sa sarili niya. Ganyan ang hitsura ni Sultan. Ang pagka-survive niya ay isang swerte na rin. Hintayin natin ang pagbabalik niya. Huwag kang maging mabait sa kanya. Chairman Su, nandito na po kayo. May emergency po sa kumpanya. Kailangan ko pong umalis saglit. Parating na po ako. Ayos lang po, ituloy nyo na lang po ang inyong trabaho. Ngayon, babalik ko ang lahat ng sa akin. Ibabalik ko ng daang beses ang lahat ng kahihiyan. Narinig mo na ba? Ngayon, darating ang designer ng chip ng Tanlong. Oo nga, yung chip na siya ang nag-aral. Nagbago na ang buong industriya. Tunay na henyo. Matagal ko na siyang gustong makilala. Uy, nandito na siya. Sultan. Bakit si Sultan? Sultan, bakit siya nandito? Siya kaya ang mahuhusay na taga-disenyo ng Tanlong chip. Hindi lang magaling, maganda pa siya. Tunay na henyo. Tama, tiyak na ipinagmamalaki siya ng mga magulang niya. Kung may anak akong kagaya niya, napakaganda noon, lahat.
Ang babaeng ito, pinalayas siya ng pamilya Su. At isa lamang siyang walang silbi. Hindi siya isang henyo sa disenyo. Pati na rin ang magdala ng sapatos ng iba. Hindi niya karapat-dapat. Tama, huwag niyong hayaan siyang lokohin kayo. Isa lang siyang batang ulila. Kahit gaano pa siya magdamit ng maganda, hindi niya kayang itago ang tunay niyang pagkatao. Sutan, bakit ka nandito? Noong nakaraan, ako ang may kasalanan. Hindi ka ba nandito para maghasik ng gulo? Maglakas loob ba siyang gawin yun? Sutan, paano ka nakapasok dito? May nag-imbita sa akin, syempre. Kung hindi dahil sa pagsunod ninyo sa amin. Dahil sa pamilya Su. Paano ka nakarating dito? Alam kong nandito ka para humingi ng tawad. Pero huwag kang mangarap. Hindi kita patatawarin. Huwag kayong magmalaki. Wala akong kinalaman sa inyo. Huwag ka nang magpanggap. Sinisira mo pa ang pagsasaliksik ng chip ng Su Corporation. Napakasama mo. Napakatindi ng kalupitan mo. Kung hindi dahil kay NGO Sichu. Nasira na ang Su Group. Matagal na tayong wala ng koneksyon. Sisisihin mo pa rin ba ako? Nakakatawa naman. Nandito kami ngayon para makausap ang mahalagang bagay si Chairman Cheng. Umalis ka na kung alam mo ang makakabuti. Kung sasabihin ko, kung hindi ako papayag, hindi makikipagtulungan si Cheng Yi sa iyo. Sutan, nababaliw ka ba? Nababaliw ka ba? Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Akala mo ba ikaw ang nagpatayo ng Hafa Group? Si Chairman Cheng ay isang kilalang tao. At isang walang kwentang tao tulad mo. Hindi ka rapat-dapat dito. Alis ka na. Ang presensya mo rito ay nagpapahiya lang sa pamilya Su. Sino ang magiging katawa-tawa? Hindi pa sigurado. Gusto mo pang magtalo? Gusto mong hampasin ako? Wala kang karapatan. Su Feng. Sutan, alam ko na marami kang di naramdam sa labas. Pero basta't umuwi ka, lahat ng bagay ay aming pagpapalampasin. Umuwi ka. Ang bahay ng pamilya Su ay bahay ninyo. Bahay ng NGO Sichu. Hindi ito bahay ko. Sutan, anong karapatan mo para pag-usapan si NGO Sichu? Hindi ka man lang kasing halaga ng isang hibla ng buhok niya. Isang masamang tao katulad mo. Hindi ka dapat magsuot ng apelyidong Su. Humingi ka ng tawad kay NGO Sichu ngayon din. Sutan, alam kong hindi mo ako gusto. Pero, si Chairman Cheng ay isang taong kilala. Ang pagkagalit kay Chairman Cheng ay pagpapahamak sa kumpanyang Hafa. Ang gagawin mo ay makakaapekto sa pamilya Su. Kung hindi ka hihingi ng tawad, huwag mong isiping makakaalis ka rito. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Sutan, huwag ka nang matigas ang ulo. Si Chairman Cheng ay isang taong kilalang kilala. Maging ang pamilya Su ay natatakot sa kanya. Mag-sorry ka na. Sino ba itong babaeng ito? Bakit hindi ko pa siya naririnig? May ganitong anak pala ang pamilya Su. Hindi ko inaasahan. Ngayon ay isang mahalagang pagkakataon. Siya pa talagang naglakas loob maghasik ng gulo. Talaga namang walang hiya. Tingnan mo ang ugali ng pamilya Su. Nakakuha na ng karapatan sa paggawa ng chip na Tanlong. Mukhang sa hinaharap, ang pamilya Su ay magiging sobrang tagumpay. Kung hindi nila kayo kayang kausapin. Paano naman ako? Ako ang nanay mo. Hindi mo ba ako naririnig? Humingi ka ng tawad kay NGO Sichu ngayon din. Huwag mong pilitin akong maging malupit. TIU Thui, hindi lang ako hihingi ng tawad kay NGO Sichu. Papaluhurin ko pa kayo ng pagsisisi. Ang mga ginawa mo. Dapat kang lumuhad at magmakaawa sa akin. Tumahimik ka, wala kang hiya. Huwag kaming sisihin kung kami malupit. Itigil mo. Maglakas loob ka bang tapakan siya? Alam mo ba kung sino siya? Pangulo Cheng, sa wakas dumating ka na. Palayasin mo siya. Huwag hayaang madungisan ang iyong mata. Pangulo Cheng, siya ay. Papanoodin ko kung sino ang magtangkang humipo sa kanya. Pangulo Cheng, iniinsulto ka niya. Ginagawa namin ito para protektahan ka. Kaya kailangan ko pa bang magpasalamat? Walang anuman. Ito ang tama naming gawin. Ininsulto ka ni Sutan. Patay ko siya. Manahimik ka. Chairman Cheng, ano po ang ginagawa ninyo? Maglakas loob ka. Cheng Yi, nababaliw ka na. Si Sutan ay anak ng pamilyang
Wala kang pakialam. Kahit na ikaw ay chairman ng Beijing Chamber of Commerce. Ang usapin ng pamilyang Su. Hindi rin naman sa'yo ang usapan. Kung sasabihin ko, ako ang bahala, Cheng Yi. Huwag kang masyadong magmayabang. Ang pamilya Su ay may pangalan din. Hindi kami basta-basta inaapi. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag, hindi ko siya palalampasin. Si Cheng Yi ay sobra na. Nang ahas pa siyang makialam sa usapin ng pamilya Su. Akala niya dahil nakuha niya ang chip ng Tanlong, pwede na siyang magmayabang. Isa lang siyang maliit na shareholder ng Hafa. Ang chip ng Tanlong ay pag-aari ng iba. Wala pa siyang karapatang magsalita. Lahat ng tao, makinig kayong mabuti. Lahat ng nandito ngayon. Sino mang manggahas galawin si Sultan. Ang kontrata ng chip Tanlong. Huwag kayong maghangad na makuha ito. Cheng Yi, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para pilitin kami. Hindi pa dumarating ang taga-disenyo ng chip na si Tanlong. Wala kang karapatang magrepresenta sa kanya. Tama, akala mo sino ka? Isa ka lang maliit na aksyonaryo. Ito ay usapin ng pamilya Su. Hindi ikaw ang may karapatang makialam. Kung may karapatan ako o wala, hindi ikaw ang magpapasya. Lahat. Ito ang dokumento ng pataka ng Dragon Fruit, na nilagdaan mismo ng taga-disenyo ng pataka. Malinaw na nakasulat dito. Ang lahat ng karapatan sa pag-aatas ay kinakatawan ko. Kayo ay mga taong matatalino. Dapat ninyong malaman, ang pamilya Su ay napakalabis. Hindi nila dapat basta nalang pinapaalis ang mga tao. Sa tingin ninyo ba, ang awarding ceremony na ito ay para sa pamilya Su? Oo nga, ginawa iyon ni Chairman Cheng. Siguradong may dahilan. Ang pamilyang to, sobrang di makatwiran na sila. Imposible, ang karapatan ba ay nasa kamay niya? Pero sinaktan niya ako, sobrang kalupitan. Oo nga, medyo tinuruan lang naman namin si Sultan. Bakit naging kaaway na namin ang buong lipunan? Hindi kaya si Sultan ang... Si Sultan. Ano ang sinabi niya kay Pangulong Cheng? Na kinaiinisan tayo ng lalaki. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay makuha ang chip. Pangulong Cheng, dumating kami upang makipagtulungan. Huwag mong gawing dahilan si Sultan, na nagdulot ng gulo sa amin. Nakalimutan mo na ba, noong nakaraan, nakipag-ugnayan na si NGOC Chu sa iyo? Tama nga, kahit na hindi mo kami paniwalaan, dapat mo pa ring paniwalaan si NGOC Chu. Siya ay lubos na pinuri ng lahat. Sultan, ano pa ang gusto mong ikalalabag? Kailan ka kaya magiging katulad ni NGOC Chu, na iniisip ang pamilya Su? Sultan, paano mo nagawa yan? Hindi naman masama ang trato sa iyo ng pamilya Su. Maganda siya, pero, isang masamang tao. Naloko niyo si Chairman Cheng. Lahat ng nasa pamilya Su ay ganyan ang sinasabi. Paano naman kaya siya magiging mabuting tao? Chairman Cheng, narinig mo na ba yun? Siguradong may maling akala. Tama, nilinlang ka talaga ni Sultan. Chairman Cheng, si Sultan ay mukhang mahina, ngunit sa likod ay malupit at mabagsik. Dahil pinalayas siya mula sa puok ng mga Su. May galit sa kanyang puso. Sinira niya ang chip ng pamilya Su. Tumahimik ka, ikaw ang nagsisinungaling. Talaga namang wala kang Jia. Ang chip Tanlong ay dahil. Huwag magmadali. Magandang pelikula. Mayroon pang kasunod. Sultan, huwag mong akalain na dahil tinutulungan ka ni Chairman Cheng, ay maaari kang magmalaki. Sasabihin ko sa iyo ngayon, si Cheng Yi ay isang maliit na shareholder lamang. Ang nagdedesisyon tungkol sa pagpapahintulot ng chip, ay ang nagdevelop ng chip na Tanlong. Pagdating niya, matatapos na ang maganda mong araw. Tama nga, tanging mga mayayaman lamang ang pwedeng makipagtulungan. Sa mga tulad mong tao, umalis ka na. Tama, maraming basura rito. Ang dami nga, kailangan ng maglilinis. Linisin ng mabuti. Ikaw, kuya. Magsisimula na ang awarding ceremony. Makukuha na natin ang chip Tanlong. Huwag mong hayaang maimpluwensyahan tayo ni Sultan. Chairman Su, nakuha mo na ang chip Tanlong. Huwag mo kaming kalimutan. Tama, ang Su Group ay talagang hindi basta-basta. Huwag mo kaming kalimutan. Tulungan niyo po kaming magpakilala ng kaunti. Walang problema, basta naroon si NGOC Chu. Sigurado, ang chip ay magiging atin. NGOC Chu. Iisipin ko, para tanggapin mo ang trabaho sa pamilya Su. Kailangan ka ng kumpanya, lagi mong iniisip ang angkan ng mga Su. Iba ka sa mga walang silbi. Papa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kahit wala namang kakayahang makatulong si Sultan sa pamilya Su.
Pero naniniwala ako na mabuti pa rin ang kanyang puso. Tanga. Napakabobo naman niya. Sultan, ito ba ang pamilya mo? Pamilya. Hindi sila karapat-dapat. Ano ang sinasabi mo? Cheng Yi, huwag kang makipagtalo sa pamilyang Su. Sa halip na mag-away-away tayo, dapat tayong makipagtulungan. Hawakan ang lahat ng teknolohiya ng Beijing. Tama, hindi mo kailangang gawin ito para kay Sultan. Nasamire pa sa kanyang natatanging karera. Napaka-ipokrita mo. Sabihin ko sa iyo, hindi ako makikipagtulungan sa pamilya Su. Cheng Yi, napaka-ipokrita mo. Hindi madaling paasahin ang pamilya Su. Ang slap na ito, ibabalik ko ito sa iyo, Su Feng. Sultan, matagal ka nang wala sa labas. Uwi ka na. Miss ka na ng lahat, pero bakit pakiramdam ko? Parang hindi ako tinatanggap sa bahay nila Su. Sigurado ka bang masasabi mo yan? Huwag ka nang magpanggap. Paano mo tinrato si Sultan dati? Nakita namin lahat, tama nga, ipapaliwanag ko ng mabuti. Magtiwala ka, naniniwala ka sa akin, di ba? Babayaran ko sa iyo ito. Mga bisita, ang gawad sa agham at teknolohiya. Magsisimula na po, inaanyayahan ang mga bisita na magtanghal. Ate, magsisimula na ang seremonya ng pagpaparangal. Kung magiging maayos ka lang. Kiusap, humingi ka ng tawad sa lahat. Huwag mo nang gawing galit ang mga magulang mo. Humingi ng tawad. Anong kasalanan ko? Sultan, akala mo sino ka? Mag-sorry ka na. Huwag kang maging mayabang. Hindi ka pwedeng laging protektahan ni Cheng Yi. Sultan, kung ngayon, humingi ka ng tulong sa amin, bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Kung magbabago ang aming isip, mawawala sa iyo ang pagkakataong yan. Kung makuha ng pamilyang So ang dragon fruit chip, sino pa ang makakaharap sa amin? Ang pamilyang So ay uunlad pa ng husto sa hinaharap. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Sige, kaya't maghihintay ako at makikita. Hanggang saan naabot ang angkan ng So? O mahulog sa kailaliman. Maghihintay tayo, kung sino ang tatawa hanggang sa huli. Ngayon, ako'y lubos na pinararangalan, na makatanggap ng gantimpalang ito. Isang parangal na may kahulugan. Una sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa nagdisenyo. Siya ay naglaan ng buong puso upang malikha ang chip na Tanlong, na nagbigay ng karangalan sa Beijing. Ano ang sinasabi mo, Bimo? Tama na, nakita ko na ito ng personal. Itatanggi mo pa ba? Humingi ka ng tawad kay NGO Sichu. Hindi ko ginawa. Ang tagumpay niya ay ang pundasyon ng buong industriya ng teknolohiya. Ang pangalan niya ay magiging kilala. At kami ay magbibigay galang. Si NGO Sichu ay mabuting tao. Hindi kita palalampasin. Magluhod ka at humingi ng tawad kay NGO Sichu. Masaya akong tumayo dito. Isang makulay na sandali. Siya ang aking walang hanggang idolo. Wala kang kahihiyan. Naiinggit ka kay NGO Sichu. Dahil siya ay nakapag-develop ng chip. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka maaaring ikumpara kay NGO Sichu. Ako'y kumakatawan sa pamilya Su. At ipinapaabot ko sa iyo ang aming pinakamainit na pagbati. Salamat sa pagdadala ng karangalan para sa bansa. Ang pagkakapanalo mo ng gantimpala ay isang malaking karangalan para sa aming pamilya. Huwag mo nang banggitin pa ang walang kwentang bagay na iyon. Bakit ko ba nanganak ng ganyang anak? Naiinis na ako sa tuwing nakikita ko siya. Hindi maihahambing kay NGO Sichu. Sana mamatay na lang siya dyan sa labas. Nakakatawa naman, pagkatapos pala, hindi ko na kailangang magpakumbaba sa inyo. At matakot na yumuko sa inyo. Sa paningin ninyo. Naging isang mahusay na tao ako. Napaka-ironic. Dito, nasa harap ko ang nagwagi ng season na ito. Diyos ko, sa wakas, nakita ko na ang henyo na designer. Kailangan kong magpicture sa kanya, para maiuwi at ipa-frame.
Ang kwentong ito. Ito. Anong nangyayari? Masyado lang maliit na bagay. At ganyan kayo natatakot, wala kayong kahit kaunting progreso. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Tatay, nanay, anong ginagawa ninyo? Kung may hindi mabasa, hayaan mong ako ang magbasa. Nanay, o kaya ikaw na lang ang magbasa. Hindi, hindi. Anong nangyari sa inyo? Ibigay mo, hayaan mong ako ang magbasa. Mangyaring tawagin ng bisita, ay anunsyo ang pangalan ng nagwagi. Pinakamahusay na gantimpala sa teknolohiya. Ang nagdevelop ng chip na Tanlong. Pangulo ng KHI Fangsi ng NGHE Group. Iyon ay. Anong nangyari? Nagbibigay ng gantimpala pero nakakakaba. Pamilya Su, ano bang ginagawa ninyo? Ito na ang ating oras. Wala bang halaga ito? Bilisan mo. Kuya, anong nangyari sa'yo? Tahan na, lahat, kalma lang. Siguro medyo na-stress lang ang pamilya ko. O kung gusto mo, ako na ang mag-anunsyo. Ang nanalo ng Outstanding Technology Award. Ang chip developer na Tanlong, siya ang Sutan. Bakit? Nakikita mo ang pangalan ko. Ganon ka ba kaapektuhan? Hindi. Imposible. Bakit ako ikaw? Pasensya na. Ang tao na palaging inaasahan ng lahat. Ang developer. Ako iyon. Pakiusap, MS, so, ipagkaloob ang premyo sa nagwagi. Ano? Hindi ba't sinabi mo sa akin na lumuhad at magmakaawa? At pinaalis mo ako sa bahay. At akala mo makikipagtulungan pa ako sa'yo. Isang hakbang patungong ulap. Nakakatawa ito. Anong karapatan mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na basura ako? Sayang. Sa huli, ikaw pa rin ay isang tanga na nagsasayaw. Anong masasabi mo? Ngayon, sino ba talaga ang dapat umalis? Pagkatapos, kukunin ko lahat ng mga bagay na gusto mo. Kahit na ang mga ari-arian mo o mga chips. At pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Ang mga tao na minamahal mo. Akala mo, nakuha mo na lahat sa akin. Pero, ang nawalan ng lahat ay ikaw mismo. Hindi ko ipagpapasalamat ang mga pagsubok na tumulong sa akin na magtagumpay. Ipinagpapasalamat ko ang aking sarili. Dahil sa aking pagsisikap. Ang tapang at pagtitiyaga. Dahil dito ako nakatayo ngayon.
Talagang nakakabagbag damdamin. Sigurado akong ang paglalakbay ni Sutan. Hindi rin madaling gawin. Chip Tanlong, hindi lang ipinakita ang kanyang talento, kundi pati na rin ang pagtulak at pag-unlad ng agham ng sangkatauhan. Lahat ng iyon ay peke. Malinaw na si Sutan ang nagpeking listahan ng mga nanalo. Nagdududa ka ba sa amin, Miss Su? Wala akong ibig sabihin na ganoon. Ang ibig ko pong sabihin, ang nag-develop ng chip na Tanlong, hindi si Sutan, kundi ang buong Su Corporation namin. Nakakatawa. Ako lang ang namuno sa grupo para paunlarin ang chip na ito. At kailan naging bahagi na ito ng pamilya Su? Ate, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Su Corporation? Walang nangyaring resulta. Ilang buwan ka nang umalis sa kumpanya. Agad-agad, nakagawa ka na ng chip. Obvious naman. Ninakaw mo ang chip ng kumpanya. Kahit na ang pagtatapos ng trabaho ay ikaw ang gumawa. Mula sa isang legal na pananaw. Kabilang din yan sa grupong Su. Ngunit hindi sa iyo. Ito na pala. No wonder umalis ka na may kasama. Nalaman ko na gusto mong kunin ang kredito. Sutan, talagang napakabilog mo. Sutan, mabuti naman ang trato namin sa'yo. Karapat-dapat ka ba sa pamilya Su para gawin yan? Simula nang bumalik ka sa pamilya Su. Kung may gusto ka, ibinigay ko sa'yo lahat. Pati nga ang technical department, inilipat ko sa'yo. Ganito ba ang pagbabayad mo sa akin? Dati, marami kang nagawang mali. Pinatawad ka namin. Pero ikaw, pinagtaksilan mo ang pamilya Su. Pinagmalupitan ng pamilya. Bakit ako ipinanganak ng isang tulad mo? Tatay, nanay, hindi ganito kadali ang sitwasyon. Si Sutan ay nagnakaw ng benepisyo ng kumpanya. Nilalabag ang batas. Kung palalakihin natin ito, magkakaroon ito ng masamang epekto kay Sutan. Huwag gawing issue. Ayusin na lang ng sarilinan. NGOC Chu. Wala kang kailangan na mag-arte dito ng ganyan. Ano ang plano mo? Hindi mo ba alam? Sutan, paano mo nasabi ang ganoon sa akin? Ginagawa ko ito dahil gusto ko ang kabutihan mo. Ayokong mapunta ka sa bilangguan. NGOC Chu. Kung mahilig ka sa pag-arte, tutulungan kita. Pag-arte, tutulungan kita. Matapos ng maayos ang dula na ito. Ngayon, maaari ka nang umiyak ng malakas. Sutan, huwag magpadalos-dalos. May ilang pagkakaintindihan dito. Pamilya tayo. Maaari tayong umupo at mag-usap. Ito ba ay nag-develop ng chip na si Tanlong? May iba pa. Malaking balita ito. Napakahusay. How dare you touch my beloved daughter? Huwag subukang umalis ngayon. Isa kang masamang babae. Bakit hindi ka na lang mamatay? Bakit ang mga tao ay patuloy na mabubuhay ng maayos? Bakit ako pa ang kailangan mamatay? Bakit ako pa ang kailangang mamatay? May lakas ka pang magtangkang sumagot. Sutan, pamilya tayo. Kung may problema ka, sabihin mo ng malinaw. Huwag ka nang magpanggap. Wala kang pamilya, Su. Wala kang pamilya, Su. Wala kang halaga. Huwag kang lumaban. Marami kaming paraan para parusahan ka. Sutan, ikaw ay ipinanganak ko. Lahat ng mayroon ka, ay hindi iyo. Kailangan mong magbayad para sa kaluwalhatian at interes ng pamilya Su. Magkaroon ng kamalayan sa katotohanan. Makinig. Ibigay lang ang Tanlong chip. Pamilya pa rin kami. Kailangan mo lang ibigay ang Tanlong chip. Patatawarin ka namin. Aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Pwede pa kitang tawaging ate. Kung hindi, buong buhay mo, huwag mong asahan na makakabalik ka. Dati akong mahigpit sa iyo. Lahat ng iyon ay para sa kabutihan mo. Alam ko na sa mga nakaraang taon, mahirap ang buhay mo sa labas. Sa aking puso, tayo ay palaging isang pamilya. Dugot laman, mga butot kalamnan na magkadugtong. Huwag maging makasarili. Agad ibigay ang chip sa nanay.
Ngayon, doon mo lang naisip na mali ka. Huli na. Kayo, mga masamang tao. Nang kailangan ko ang pamilya. Nasaan kayo? Ngayon ay matagumpay na ako at sikat na. Ngayon lang kayo lumabas. Huwag nang mangarap. Kung may ebidensya kayo, ilabas ninyo. Magkikita tayo sa korte. Bilang presidente, maaari akong magpatotoo. Chip Tanlong ay ipinag-develop ni Tatan sa Science Center. At walang kinalaman sa Pamilya Su. Napakahalaga ng Chip Tanlong. Paano ito maaring nakawin? Tama nga, dahil ang mga salita ni Ginoo Go ay may bigat. Hindi maaaring magsinungaling dahil kay Sutan. Siguradong ang pamilya nila Su. Sila ang may sala. Ate, hindi ba't mabuti kami sa iyo? Bakit ka nakipagtulungan kay Jigo? At ninakaw ang chip ng pamilya Su. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sutan, sobra na to. Pinakamabuti na nga ang trato namin sa iyo. Pinaasa mo pa kami. Isa kang babae na umaasa sa mga lalaki. Alam ko na, hindi ka mabuting tao. Ibalik mo ang chips namin. Isang taong nagtataksil. Papaluan kita. Fong, tigilan mo na. Ngayon, tatalunin natin siya. Ang anak na walang galang. Tama na. Hima na. Hindi ito ang lugar para magulo kayo. Ang lahat ng sa kanya ay pag-aari ng pamilyang Su. Ngayon, kailangan talagang ibigay ang chip na iyon. Lahat ng bagay niya ay pag-aari ng pamilya Su. Kunin mo ang chip para sa akin. Lahat, magpakalma kayo. Nasaan siya? Bitiwan mo. Pabayaan mo kami. Kami ang mga biktima. Ang dapat ninyong arestuhin ay si Sutan. Ang Chip Tanlong ay para sa pamilya Su. Siya ang magnanakaw. Bakit ninyo kami ipinahuli? Sutan, ang pamilya Su ang nagbigay sa iyo ng pera at trabaho. Nag-aaral ka ng chip para sa pamilya Su. Ito ay isang bagay na nararapat lang. Ate, hindi ko inakala na ganyan ka. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Walang utang na loob at taksil. Taksil. Ako ang magnanakaw. NGO Sichu. Bakit mo nagawang sabihin yan? Akala mo ba pareho pa rin ako ng dati? Mahiyain at hamak. Para sa inyo, kung ano man ang nais gawin, gawin nyo na. Sinasabi ko sa inyo. Simula ngayon, ako, si Sutan, ay hindi natatanggap ng anumang uri ng pagbabanta mula sa sinuman. Talaga, hindi ko inasahan. Isang henyo sa disenyo ng chip ay magiging ganito. Ang mga kamag-anak na sumusupsap ng dugo. Nakakalungkot talaga. Tinuturing nila ang kanilang mga anak bilang gamit. Kapag wala ng silbi, itinatapon. Kapag may silbi, pilit nilang pinipiga. Hanggang mawalan ng silbi. Tama nga, parang vampira. Sutan, terror na. Gusto mo bang umalis? Maliban na lang kung mamatay ako sa harap mo. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang nag-develop ng Chip Tanlong ay isang taong hindi marunong magpasalamat at tapat.